Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bottom Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano po. Ayan, Happy New Year po sa ating lahat. Ayan, Sagittarius. Bago ko magsisimula, paalala lang po na lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Sagittarius, at iwan yung hindi. Ayan, umpisa na po natin. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ano ang mga dapat ninyong malaman sa buwan ng Enero 2025? Ano ang mga pasabog, blessings, babala if meron? Ayan, ang mga dapat ninyong malaman, mensahe at gabay para sa ating Sagittarius sa buwan ng Enero. Okay, ayan. First card, you have the Fork Road. Okay, mukhang sa buwan ng Enero, Sagittarius, yung iba sa inyo may dalawang landas na magbubukas at kailangang pumili. No, could also be like yung iba sa inyo, mahihirapang magdesisyon. Okay, may opportunities, no? Multiple opportunities pero kailangan yung mamili isa lang. Okay, kung, ayan, mamili kayo saan kayo pupunta. Right or left. Yeah, change in circumstances. May mga possibilities na magbubukas pero kailangan mong mamili, Sagittarius, kung alin dyan. Alin dyan ang pipiliin mo. Okay, mamaya i-connect natin to sa mga iba't ibang baraha. Next, you have the Crystal Ball. Okay, I feel like sa buwan ng Enero talaga, Sagittarius, inuudyo ka ng mga spirit guides mo na kilatisin mabuti ang mga opportunities, ang mga ino-offer sa'yo. Okay? Mga offers na paparating sa buwan ng Enero. Ayan. Lakasan mo ang iyong discernment or pagkilatis. I think marami sa inyo, yung iba sa inyo malakas ang ESP sa buwan ng Enero. Yeah, pagdating sa iyong desisyon, okay, Sagittarius, kung meron ka mang may isang sitwasyon sa buhay mo, okay, sa pera man yan, decision sa pera, decision sa love life, saang aspeto man sa buhay ninyo, inuudyo ka ng mga spirit guides mo na pakinggan ang iyong kutob. Kung magdi-decide kayo, kailangan pakinggan nyo muna yung kutob ninyo. Ano ang kutob mo? Kasi doon ka gagabayan para hindi ka magkamali sa iyong desisyon. Follow your gut feelings, kung ano man yan. Parang sinasabi ng kutob ko na ganito, ganyan, ganyan. O ito ang piliin ko. Parang malakas ang kutob ko na ganito, ganyan. So, ayan, pakinggan niyo kasi kadalasan gabayan ng mga anghel mo, ng spirit guides mo. Next, you have, Steel, refinement, taste, culture, concentrate, purify, perfume, reduction, cultivation. Okay. I feel like dito, kung meron man kayong mga inaasikaso, Sagittarius, kung ano man yan, meron kang mga ginagawa o inaasikaso, kailangan nyo habaan ang inyong pasensya kung gusto nyo ng resulta. Okay, there's something about that. Mamaya malalaman natin. You have the baggage. Okay, mukhang yung iba sa inyo may planong maglakbay or uuwi na. Yung iba siguro sa Sagittarius, uuwi na. O yung mga unresolved issue sa buwan ng Enero na posibleng either magkakaroon kayo ng mga unresolved issues na kailangan yung harapin or either haharapin ninyo sa Sagittarius sa buwan ng Enero or parang mabibigyan ng pagkakataon na maliwanagan ka sa mga issues na yan at ma-resolve na rin. Some of you are merong aalis. May alis ba sa inyo, sa pamilya nyo? May balak bang umalis? May balak bang mag-travel, magbakasyon? There's something about with this luggage may aalis. Separation. So, posibleng may maghihiwalay or aalis
posible yung anak ninyo or asawa ninyo maging ibang bansa ulit, pupunta ng ibang bansa, magtatrabaho sa buwan ng Enero. Next, you have the yarn. Mukhang may malaking problema yung iba sa inyo nakakaharapin ngayong buwan ng Enero. Sagittarius, mamaya alamin natin to kung anong malaking problema to. Kukuha tayo ng baraha para ma-confirm. It's time to do action. Okay. Kung meron kayong gustong ma-achieve, okay, this January, it's time to do action. It's time. Oh, I think mamamayagpag yung iba sa inyo sa Sagittarius sa buwan ng Enero. Okay, meron kayong ma-achieve kung saan you will feel good. Ayan, kung titignan nyo yung babae na yun, nakaupo siya na parang reyna, parang waging-wagi siya. With this is a sign usually ng yung may karera, mga race cars, and then, di ba? I think sa buwan ng Enero, Sagittarius, you are ready to conquer. You're ready to accomplish things. Motivated ka to really do after what you want. Motivated ka or ganado kang mag-succeed. Ganado kang excited ka din na kung anumang mga paparating sa'yo. Parang meron kang gustong gawin. Gusto mong ma-excite ulit or something else, something about that. Alright, so Sagittarius, bago natin ituloy ang reading mo at titignan natin mabuti at i-connect natin yung mga baraha. Okay, imbitahin ko po kayo sa back to sender ritual na gagawin ko. Ako po ang gagawa, hindi kayo. At wala po kayong marireceive na item sa back to sender ritual. From the word itself, ritual. Ritual yan. Ako ang gagawa. So, kung gusto niyong sumama, gusto niyong magpasama, gusto niyong sumali, then watch this po. Pakinggan niyo po, panoorin niyo po ito. Hello po mga kabonom. Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit, paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng back to sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma. Kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan, so para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawan ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga energy drain, right? Ramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nang gagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po yan sa mga signs na minsan sa panaginip din sa panaginip din nila pinapatay ang tao.
sa sobrang bangungot, lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga ganyang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawang ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo. Ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, mainggit sa iyo. Baka ginawang ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho, or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities, mahihaharang sa iyo, or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na. Talagang lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa back to sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingin nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Right? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot or gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirm payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasagana ng ritual, okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang, GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel, Francia, Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan, ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po. Pangalan ko sa GCash, Maya, at CIMB Bank, Angel, Francia, Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals. Kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so again, maraming salamat sa pakikinig. So, Sagittarius, again, sa gustong sumali sa Back to Sender Ritual na gagawin ko po sa January 15, 2026. Walang ibang date. Sa January 15. Kasi alignment yan sa mga stars. Alignment yan sa mga galactic stars energy. Alright, somewhere. Yan ang itunuro sa association where I belong, ASI, na yan yung the best time kung back to sender ang gagawin. Okay? So again, explain ko na. So, sa gustong sumali, yung link ay nasa comment section po dito. Okay, so pakitignan na lang dito sa comment section. Hanapin nyo po yung back to sender FB link na naka-pinned post. Ako mismo ang nag-comment dyan. And kiklik nyo lang yon, mariredirect kayo sa aking Facebook page
FB page na verified ni Meta. So, may blue check. So, make sure na yung Facebook page na nahanap ninyo, may blue check. 500 pesos bawat isa tao na sumali. So, kung 3 kayo, 1,500. Kung 4, 2,000. Alright, let's move. Let's proceed, Sagittarius, kung ano tong mga ano. Titignan natin. Unang-una, gusto kong alamin, ano tong problema? Ano tong yarn? Bakit andito yung yarn? Tignan natin. Ano kaya magiging problema mo sa buwan ng Enero? Kasi lumabas Lumabas itong hassle, problem, big mess, patience needed, work it out, parang out of control, may malaki kang unos, kumbaga ito sa buwan ng Enero. Ano kaya to? Tignan natin. Spirit guides and angels, ano tong malaking unos? Lumabas na. Okay. Six of Pentacles. Okay. Ang dami. Okay, isa-isahin ko ha. Yung iba sa inyo, ang malaking unos, malaking problema, nakakarapin ng ibang Sagittarius sa buwan ng Enero ay utang. Utang na hindi nabayaran ngayong January. Yung mga inutangan mo, Sagittarius, baka mapupuno na. Baka yan ang reason kung bakit ma-stress ka, mahirapan kang habulin, or there's something like that, magkaka-problema ka. Okay? O baka, kung hindi naman ito utang na hindi mo nabayaran last year, 2025, just like pinangako mo siguro, lalo na kung nangako ka, na, oo, mare, oo, pare, basta, bago matapos ang taong ito, 2025, babayaran ko yan. Tapos, January na, 2026 na. So, baka inaasahan din yan. So, ingat lang, okay? If mukhang mayroong away na mangyayari with the 7 of Wands. So, 8 of Swords, inuudyo ka na, mukhang natrap ka. Yung iba sa inyo, posibleng madagdagan ng utang. Or, for the first time in your life, may problema kayo sa bahay, na mapipilitan kang makautang. Mapipilitan kang yun na nga, wala kang choice kundi kailangan mong mangutang. Siguro emergency na ospital ang isa sa miyembro ng pamilya mo at wala kang pambayad. Right? Hindi pwedeng mautang ang mga ano sa ospital. Mga ganyan, I don't know. Or ano ba? Aksidente or anything. There's so many reasons kung bakit kailangan natin ng emergency loan. What else? Yung iba sa inyo, ang problema is matrap. For some reason, matrap, ma-victimize. Magiging mabiktima ng isang, I don't know, isang sitwasyon. Enero, mag-ingat kayo. May mga taong hindi pagkatiwala. Ayan. Maging parang feeling mo sa buwan ng Enero, powerless ka. Sagittarius. Okay, iba-ibang sinayong nakikita ko dito ha. Yung iba sa inyo magiging makaka-experience ng setback, restricted, baka ma-delay ang flight. Baka hindi matuloy ang flight. Baka hindi matuloy yung pag-alis. Baka yan ang malaking problema na, ayan na, nakapag-sign ako ng kontrata tapos biglang nag-back out yung employer ko or something. I don't know. Feeling trapped. Yung iba sa inyo blinded. Yung iba sa inyo mukhang may humaharang sa'yo. Mukhang sa buwan ng Enero, ma-realize mo siguro may mga tao na sasabutahin ng mga plano mo. Sagittarius, kaya mahaharangan ka. Ayan, matatrap ka. Yung iba sa inyo, magkakaroon talaga ng away. 7 Wands. May issue. May issue kung saan kailangan mong i-depensa ang sarili mo. Now, yung issue na yan kung bakit kailangan mong i-depensa ang sarili mo, kailangan mong depensahan. I don't know, baka chismis na nasali ka, issue na dadamay ka. Tapos naging messy na. Sabi ni ikaw yung sinugod, dahil sinabi mo na ganito, tapos
Mga ganyang issue. Basta may, yung iba sa inyo may nakikita ko dito, malaking gulo. Iingat lang. Kung alam mo na kung ano to, ngayon pa lang siguro kailangan mong paghandaan or ayusin na kung ano man yung gusot. Gusot to, no, gusot. You can pause this, pwede mo itong i-pause tong video at, ayan, tignan mabuti yung mga keywords na nandyan. Big mess. Yung palang word na yan na big mess, malaking problema to, malaking gusot. So, ano man yan, I don't know exactly. Okay? So, yan ang lumabas. Next, ano tong fork road? Ano tong mga to? Let's see. Spirit Guides and Angels. Fork road kung saan kailangan mo ring kilatisin itong opportunity. Na ano kaya mga opportunities ang darating sa iyo, Sagittario, sa buwan ng Enero? Ano tong mga opportunities? Spirit Guides and Angels, ano tong mga opportunities? Oh, andyan na. Four of Pentacles. Ten of Swords. Okay, ito na. Four of Pentacles, the Moon. Okay. So, again, ito na. Opportunities kung saan magkakapera ka with the Four of Pentacles. Kaya lang with the Moon, mukhang with the Ten of Swords, mukhang hindi ito totoo. Akala mo, ito kaya pala lumabas ang crystal ball. May kailangan kang dapat malaman. Ayan, 2 beses lumabas ang bola. The moon and the crystal ball is a strong sign, a strong message, Sagittarius, na kailangan mong pakinggan ang kutob mo sa opportunities na maiprepresenta sa iyo sa buwan ng Enero. May mga nag-o-offer, may mga job opportunities, may mga investment offers, kung ano man mga offer na yan. Pag masama ang kutob mo, then don't go for it. Nasa sa inyong decision, okay? If ever masama ang kutob mo dyan, then baka yan na. Baka masabi mo later, son, sabi ko na nga ba talagang masama ang kutob ko nun Ayan, baka mabubudol ka, itatakbo ang pera mo, or baka palpak yan, baka scam yan, or anything, I don't know. Ten of Swords, this is an energy kung saan if ever itutuloy mo, kasi siguro magaganda ang offer. Ganun naman talaga. Wala namang offer na hindi maganda. Lahat magaganda. Kaya pang ano nila yan, pang trap. Kaya pala andito yung trap. Pang trap nila na ma-hook ka. So, Ten of Swords is I feel like ito yung magiging resulta kung hunger ka sa pera, kung talagang magpapadala ka sa aninag, sa pera na ito, pag nag-invest ka, gawing 1 million. I don't know, something like that. It doesn't have to be exactly about pera, but Ten of Swords is what I'm seeing, ikalulugmok mo to. Ikadidepress mo pa ito. The moon means here na may tinatago sa'yo ang mga taong nagbibigay sa'yo ng offer, or it could be just like business offer, business partnership. I don't know, there's something about that. Ayan So, there's also a message here about pag pera na ang usapan. Pero kung offer na hindi ka magbibitaw ng pera, then go for it. Pero if may offer na kailangan mong maglabas ng pera, then, nako, pag-isipan yun ng mabuti. Okay, yan ang sinasabi ko. So, yan ang mensahe. Something about that. Lumabas talaga sa baraha. Now, ano tong steel? Ano tong steel? What is this about? Tingnan natin. Ano kaya to? Spirit Guides and Angels. Andyan na, lumabas na. The Judgment, the Four of Wands, the Hierophant, the King of Cups. Okay. Okay. Yung iba naman sa inyo. Uy. Okay, eto Sagittarius, sa mga sa love life ito. Okay, sa mga ka-resonate lang ng love life, talagang Ace of Wands.
may magkakabalikan sa buwan ng Enero. Okay? May magkakaroon ng rekindling of passion. So, may mamumuo ulit. Let me see. Ito ha, sabihin ko. I think, meron dito sa Sagittarius, I feel like this is your person's energy kung saan with the Judgment, marami siyang marirealize about sa connection ninyo. Marami siyang magkakaroon siya ng aha moment, magkakaroon siya ng clarity, at I also feel like dito niya ipaparamdam sa iyo sa January kung saan mas lalong magbo-boom ang yung relationship. Nakikita ko din dito na I think talaga this time I think magiging committed siya sa iyo at magkakaroon ng effort, magiging pasensyoso din siya sa iyo. With the Four of Wands, with the Hierophant, King of Cups, may seryoso ang plano niya, at ang plano niya is yung iba sa inyo papakasalan at magiging, ating bongga tong lalaki, sino man to, King of Cups. Okay, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus with a Hierophant. Doesn't have to, it could be anybody. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Moon, Pisces or Cancer. Any zodiac signs, okay? So Sagittarius, itong tao na to, I feel like, or maybe kung wala ka pang relationship, naghahanap ka ng karelasyon, kung sino man ang mamimit mo, makakausap mo sa January through apps, dating apps, or through messenger or saan man, could be a long distance. Doesn't have to be a long distance relationship, doesn't have to be a fam. Wala akong sinabing a fam ito. It could, this person, this could be any lahi. Pilipino, Chinese, Japanese, I don't know. Etong tao na to, babae man or lalaki, galing sa pamilyang hindi naman sobrang mayaman, pero may class. Let's say, may taste. May, alam mo yon, like, baka business owner or family na siguro masabi na rin natin na mayayaman. O baka hari, right? Kung saan, ikaw ang gusto niyang pakakasalan. Okay, congratulations kung naghahanap kayo. Wow, ang ganda ng reading mo, Sagittarius. Alright, punta tayo sa baggage. Bakit andito yung baggage? Anong meron sa baggage na ito? Spirit guides and angels. King of Swords, Ace of Cups, Queen of Wands. Yeah, yung iba sa inyo talagang Ace of Cups. There's a new opportunity. Yung iba sa inyo, Sagittarius, kung matagal ka nang naghahanap or patagal mo ng pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa, this is it. Or makapag-relocate dito sa Pilipinas. Yes, Queen of Wands, this is career move. This is success in career. Baggage. Yeah, pupunta sa ibang bansa, magta-travel for ang trabaho, related ang pagta-travel. Ace of Cups is something na gustong-gusto mo, mai-inlove ka sa trabaho na ito, mag-i-enjoy ka, happy ka. Happy ka sa new experience na to, sa new job opportunity to. King of Swords, I feel like todo buhos ka dito, as in focus ka dito, magiging focus ka dito. Some of you, ito ang magiging focus niyo sa ngayon. Ito yung tututukan mo talaga sa Enero, yung ina-apply mong trabaho, right? Yung manifestation niya na eto na, ang goal ko makapunta ng Poland, makapunta ng Canada, makapunta ng Amerika o saan man, Asia, I don't know, all over the world siguro, saan man ka man pupunta or lilipad. This is the good sign. Yes, my big yes. As long as with the Strength card, there's something about your health. Some of you, problema ay kalusugan. So baka babagsak ka sa medical exam. There's something about that. Some of you lang, hindi lahat.
Alright, how about it's time and this checker flag? Ano to? It's time for an action muna. What is this about? Ano tong it's time for action? Anong dapat mong gawin? It's time for action. Bakit andito to? Okay. It's time for action. Uy! Eto. Okay, Sagittarius. I think this time, kailangan yung balansihin. Kailangan gawin mo na yung matagal mo ng plano regarding sa kalusugan mo. Magpa-check up, magpa-surgery, magpa-schedule ng operation, mag-diet, baguhin ang lifestyle. It's time to take an action. Gawin mo na talaga kasi with the Two of Pentacles, baka kung hindi mo pa gagawin ngayon, baka the next time na wala ka ng choice, kailangan mong gawin, by that time wala ka ng pera with the Two of Pentacles. With the Justice, I feel like habang sa ngayon, kaya mo pang balansihin lahat. The Strength card, habang kaya pa ng katawan mo. Baka kasi it's too late na puro ka manyan na habit na saka na yan. Baka pagdating nung saka na yan na time, hindi mo na magawa kasi hindi na kaya ng katawan mo. Naging complicated na lahat. Wala ka ng pera, mahirapan ka ng i-budget ang mga gastusin. Wala ka ng pang-opera, wala ka ng pambayad ng doktor, wala ka ng pambayad kung regarding sa kalusugan mo. And with the Justice, hindi na talagang consequence. 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 How about this checkered flag? Bakit andito to? Ano to? May ending na mayayari. May matatapos. Ano tong matatapos? Sa buwan ng Enero. Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ano tong matatapos? Okay. Okay, Sagittarius, sa mga issue dyan sa past person, past relationship, I think yung iba sa inyo tutuldukan nyo na sa Enero. Especially, I think with the Hangman, nagkaroon ka na ng realization. Parang nagkaroon ka na ng clarity, naliwanagan ka na sa mga bagay-bagay na hindi na. Tatapusin ko na talaga. Hindi ka na pwedeng bumalik. Okay, nasa ibang landas na ako, may iba na akong plano or something like that. With the Six of Cups, I think this is yung taong laging bumabalik. For some of you, this could be an on and off relationship in the past. Page of Wands, someone hanggang flirt na lang. Walang serious commitment, right? Hindi seryoso, walang plano sa'yo, hanggang kilig-kilig na lang kayo, hanggang puro plano, hanggang landi-landi na lang with the Page of Wands. Wala bang, I feel like para sa'yo sa ganyan, parang, saan ba papatungo tong relasyon natin? Or maybe you are dealing with a person na lumalandi sa iba and then pagod ka nang umintindi. Parang gusto mo talaga, naghahanap ka ng taong seryoso, may, committed talaga sa'yo, loyal, at pakakasalan ka at gustong may planong bumuo. May planong bumuo ng pamilya, may planong bumuo ng future, kasama ka. Kesa itong Page of Wands na puro lang, bulilekong, I don't know. I think, tutuldukan mo ka. Yan ang matatapos ngayong Enero. So, makaresonate lang po ha. Alright, so Sagittarius, hindi na po ako pwedeng, lalo na, Five of Pentacles, yung walang-wala ka at that time, hindi ka tinulungan, wala kang pera, hindi ka tinulungan, bagos, ikaw pa hiningan, yung drain ka na sa relationship, right? Five of Pentacles, I feel like, with this past person, you were so lonely, lost ka pa, hindi ka pa tinulungan, bagos, toxic problema lang ang binigay sa'yo. So, tutudukan nyo na yan yung iba sa mga ka-resonate lang po. Alright, so Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, hindi na ako magtatagal, but meron akong gustong ipakita sa inyo at i-explain kung bakit
ito ang mga crystal bracelets na nababagay sa iyo, Sagittarius, sa taong ito. Year 2026, Fire Horse Energy. I-explain ko dito ng mabuti kung bakit ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. So, panoorin nyo muna ito, huwag muna kayong aalis. Now, sa gusto naman ng may Pishu Dragons, ayan, magkabilaan. Dalawang Pishu Dragons na gawa sa Cinnabar. So, lava stone pa rin ito pero may Pishu Dragon. So, ano ang rule ng Pishu? Isa itong mythical wealth guardian sa Feng Shui o Feng Shui. Kilala bilang sumisipsip ng yaman pero hindi naglalabas. Protector ito laban sa malas, inggit at financial leakage. Na dalawang Pishu, ibig sabihin double attraction and double protection. Left Pishu, humihila ng pera and opportunities. Yung right Pishu, nagbabantay ng naipon mong pera at pinoprotektahan ka laban sa pagkawala nito. Ano naman ang energy na dala ng Cinnabar Pishu? Now, Cinnabar is a stone of authority, command at manifestation. So, pinapalakas ito ang mga intentions mo, affirmations mo, at rituals kung gumagawa ka. In traditional symbol ito ng prosperity, rank, at spiritual protection. So, para sa Scorpio, Cinnabar will amplify your personal power without chaos. Ano naman ang role ng lava stones dito? So, again, ang lava stones ay grounding sa sobrang apoy ng fire horse, right, this year. So, it absorbs any stress na makukuha mo. And kung may galit ka, ma-absorb din niya. At yung mga impulsive urges mo, mga impulsive buying, mga ganyan. At pinapakalma ka, Scorpio, habang umaakyat ang success mo. Ayan. So, benefits para sa iyo, Scorpio, sa money and career with the Pishu Dragons, malakas, malakas na money magnet, lalo na sa negosyo, kung may negosyo ka, commissions, online selling, leadership roles, ayan. Tutulong sa iyo, Scorpio, umiwas o makaiwas sa mga risky, impulsive decisions, and maprotektahan ang kita mo, at makatulong mag-build ng long-term wealth mo. Ayan. Perfect sa Fire Horse year na mabilis ang galaw ng pera. Okay? And protection din ng evil eye. At nagkakaroon ng shield dito. So, ang lava stone, nag-o-absorb siya ng mga negative energy. So, ang Pishu naman, dragon, ginaguard ka against inggit, bad intentions, financial sabotage. Lalong effective sa'yo ito, Scorpio, na tahimik ka pero napapansin. Now, sa love and relationship, hindi ito sweet love stone, power love stone ito, na makakatulong magkaroon ng respeto sa relationship, maiwasan ang emotional manipulation, at manatiling dominant pero grounded. So, para sa Scorpio na ayaw sa drama, gusto ng control at stability, perfect to sa'yo. For your mental and spiritual, emotional balance, ang Fire Horse kasi mabilis matrigger ang emotions this year. Now, ang Lava Stone nakakatulong para makalma ka. At ang Pishu naman, matulungan kang ma-stabilize mga intentions sa'yo. So, ang magiging resulta niyan, malinaw kang makapag-isip kahit may mga pressure sa paligid. Now, for your spiritual and manifestation, may power ito. Cinnabar will boost your rituals, mga prayers ninyo, at mga affirmations mo, Scorpio. And the Pishu will amplify any intention na meron ka. At yung lava stone will ground your manifestation sa reality. So, hindi lang wish ang mapatutupad sa iyo, may action na may alignment pa. So, bakit sobrang bagay ito sa Fire Horse? Kasi nga, ang Fire Horse energy, very impulsive, fast money, mabilis mawala ang pera, mabilis magastos, and very competitive, may mga emotional mataas. Okay, so ayan. So gusto pong makabili. This is 2,980 kasi may dalawa ng Pishu Cinnabar na gawa sa Cinnabar. So perfect ito sa mga lalaki. Kung babae ka, pwede rin naman. Kay unisex. Ayan, pwede niyong iparegalo sa mister ninyo or sa sarili ninyo. Ayan. For those of you na gustong bumili,
Ayan, limited stocks lang po yung mga crystal bracelet ko, kaya wag pa kayong magpahuli. Take a screenshot sa gustong bumili at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung link nasa comment section po. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless. Lava stones, crystal bead bracelets for Scorpio. Now, bakit ito ang pinaka the best na stone para sa iyo, Scorpio, sa year of the Fire Horse 2026? Ang lava stone kasi ay galing mismo sa apoy ng earth, no? Kaya para sa iyo, Scorpio, sobrang aligned ito, lalo na sa year 2026, Fire Horse year, nakilala sa matinding movement, matinding galaw, impulsive decisions, at emotional intensity. Now, kung ang Fire Horse ay apoy na tumatakbo, ang lava stone naman ay ang anchor na pumipigil sa pagsabog. So, bakit the best ang lava stone para sa iyo, Scorpio, this year? Grounding ng sobrang emotions. Kasi you are a water sign. And then, fire plus earth balance. So, kinokontrol ito, kinokontrol ang mga impulsiveness ng Fire Horse energy. May dala din itong protection sa mga emotional and energetic burnout. Ayan, at makakatulong to sa iyo, Scorpio, to use your power wisely this year. Hindi siya destructive, kumbaga. Now, ano-ano pa ang benefits ng lava stone para sa iyo, Scorpio, sa bawat aspeto? Sa love and relationships, pinapakalma nito ang mga selos, pagiging possessiveness, at emotional extremes sa relationship. Tinutulungan ka, Scorpio, na magmahal ng steady, hindi toxic, at pinoprotektahan ka laban sa mga third-party energy at emotional manipulation. So, ang resulta, kumbaga, mas stable ang relationship, mas malinaw ang boundaries. Now, sa money, career, at negosyo, ang Fire Horse kasi mabilis ang opportunity pero mabilis din ang gastos. Now, ang lava stone tutulong sa iyo, Scorpio, na maging strategic ka at hindi ka padalos-dalos pagdating sa pera, negosyo, at career. And then, maiiwasan mo ang mga risky decisions na gagawin mo. And then, mananatiling focus ka kahit maraming pressure. Right? So, ang resulta nito, mas matibay na income flow and may long-term na success. Now, sa kalusugan, tutulong ito sa mental at emotional health mo. Nag-a-absorb ito ng stress, galit, at emotional overload. So, tinatanggal ang feeling na parang sasabog na ako. Ganon. So, and also, Scorpio, tutulong ito na makatulog kang mabuti. No, sleep better, and then makapag-isip ng malinaw. Lalo-lalo na para maiwasan nating makapag-desisyon ng mali. So, perfect ito sa mga Scorpio na laging nag-overthink or, madali silang emotionally intense kayo eh. And also, may dala itong protection and energy shield, ang lava stone. Natural energy absorber ito. At tinutulungan ka haharangin ang mga inggit, ang mga nag-i-evil eye sa'yo, at mga emotional projection ng ibang tao. So, essential ito lalo na sa mga Scorpio na laging madaling mapapansin or laging pinag-uusapan sa chismis. For your spiritual growth and inner power, this connects to your root chakra, Scorpio. And so, magiging grounded ang spiritual awakening, hindi ka lutang. And Scorpio, tutulong ito para ma-align ka habang tumataas ang vibration mo. So, perfect partner ito ng mga kung gumagawa ka ng rituals, may mga prayers ka, at nagme-meditate ka. Now, for your physicality, sa physical naman, tutulong ito sa yung physical energy and vitality. So, tutulungan kang i-regulate ang fire energy sa katawan mo para bawas pagod, bawas irritable, bawas burnout o iwas burnout. And susuporta din ito sa endurance at stamina ito. Stamina mo. Okay? Hindi siya pampasigla lang, pangpatatag din. So, ayan. Pwede nyong lagyan ng essential oil like sandalwood, patchouli, frankincense, and para maging portable ang grounding with protection. So, magkano po ito? 1,980. For those of you na gustong makabili, may libreng ritual na gusto ninyo at mga intentions na gustong ipasama
gagawin ko ito ng 38 steps of blessing ritual, which is libre na rin po. So, gustong makabili, take a screenshot at ipadala ang screenshot sa Facebook page Bonum Magos PH. Yung link nasa comment section.